Calabarzon, in-appoint ni President Cory at 27 na mayor, anti-Marcos activist since I was 12 years old, my entire brothers and sisters. Bakit ngayon nagsara Duterte? Bakit kaya? Nakita nyo naman, di ba? Sino kaya pa dapat na iboto natin? Di ba ang tunay na oposisyon? Pwede ba yung magtunay na oposisyon sila? Na sila mismo nakikinabang sila kay BBM? Nagpapa-appoint sila ng mga kapatid nila na mataas ang sweldo? Kumukuha rin sila ng mga insertion sa budget nila? Sila ba ang oposisyon? Ang tunay na oposisyon, si Sara Duterte. Binabati ko po ang One Bangsamoro Coalition para kay Inday VP Sara. At salamat Alan. At lalo na, salamat tayo na kahit wala po dito si VP Sara, ay happy birthday sa kanya. At nandito naman si Vice Governor Mark Reviste para mag-deliver ng message niya. At of course, kaibigan ko si Danny, nasabi ko kanina, ba't may mistiso dito na Muslim? Because you know, Danny is has foreign blood. He is half Turkish, correct? Yes, he is half Turkish. Yes, but he is Filipino, natural born. And of course, last but certainly not the least, your godfather, my godfather, our godfather, Governor Chavit Singson! Ngayon ko lang po nakilala si Governor Chavit Singson itong taon na ito. Pero sabi ko, kung siguro ako yung naging Ilocano, siguro ito ang naging tatay ko. At marami naman siyang anak eh. Dagdagan na lang niya ako yung naging Ilocano. Salamat po sa One Bangsamoro dahil ito po ang pagkakataon na tayo talaga ay magkaisa. Hindi lamang po sa ating mga kapatid na Moro at Muslim, o hindi sa ibang pong mga kapatid natin sa Mindanao, lalo na kung saan tayo ay neighbors natin sila. Marami pong Ilonggo sa Mindanao. Sa Cotabato, damo Ilonggo, damo Tikalon. Kaya kami po mga Ilonggo, bata pa ako na nag-orientation ako sa parents ko that there are various kinds of people, there are various religions, and they were always welcome in our house, including yung mga monks na naka-orange gani. Yan. So, because at the time in the 1970s, wala namang hotel, di ba? Yung mga foreigners, pag nag-i-English, sinatid ang tricycle driver sa bahay namin. Kasi English speaking yung parents ko. So, mabata pa ako, marami nga ako nakilala na tao na iba-iba ang mukha, iba-iba ang kulay, at iba-iba ang religion. Pero ang mga Muslims talaga ay traders. Kaya hanggang ngayon, I keep it close to my heart some things that my mother bought from these Muslim traders, and I still keep them in our house. And so, kung titignan mo talaga, minority ang Bangsamoro, minority. Minority, pero ang contribution niya sa ekonomiya ng lokal ay malaki. Kasi sila ang nagpapaikot ng pera by trading. Ang problema ngayon sa BBM administration, wala na pera umiikot dahil namaleta na nila. Kamalita na umiikot. Tingnan mo ang unemployment. Ang unemployment ngayon ay 2.4 million ayon sa Philippine Statistics Authority. At sa Mindanao, nagtototal yan ng 300,000. Wala pa ang SOC Sergeant. Kung isama mo ang SOC Sergeant at Zamboanga, ang total unemployed na sa Mindanao ay 500,000 people. Of the 500,000 people, how many of those are Moros? Probably 90%. Because, why? Because for a long time, these governments have neglected the Bangsamoro people in terms of education, in terms of wealth distribution, in terms of justice, social justice, and have marginalized them from judicial, political, and
judicial decisions in our country. Naalala niyo ba yung Memorandum of Agreement niyo? Naalala niyo yun? Kasi inaral namin yun eh. Nasa libro ko yun sa local government. Lahat ng mga sinasabi ko na noon, kaya nung nagkampanya talaga, anti-Marcos pa rin ako kasi sabi ko, wala talagang ginawang tama ang Marcos para sa mga tao, lalo na sa Bangsamoro. Isang example lang po, ano? Yung Sultanate of Sulu. Sino po taga-Sulu dito? Medyo malayo ha. Pupunta kami doon ni Governor. Kasi gusto namin yung malalayo eh. Pero plano siya eh. Yung Sultanate of Sulu. Meron na po silang bagong sultan, hindi naman bago, matagal na yan. And they really function as a royalty clan. Hindi po ba? Yun ang leader nila. They were promised by Ferdinand Marcos recognition. They were promised recognition. Nakita ko pa yung picture eh. Niloko lang sila ni Ferdinand Marcos. Ganon din ang ginawa ni Bongbong sa kanila nung nagsenador si Bongbong Marcos. Ni-remind nila siya na yung pong tatay ninyo, he promised us this, baka naman po senador ay matulungan niyo rin kami. Binola rin sila ni Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, ang Sultanate of Sulu is still seeking what most of you are seeking. Recognition as a people, as loyal, courageous Filipinos. Ito pong pinaglalaban ng Juan Bangsamoro ay hindi dapat natin kalimutan na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit talaga po may problema pa rin tayo sa peace sa Mindanao. At kung sabihin natin na hindi yan nangyayari, ay nagsisinungaling po tayo. Kaya kailangan po talaga na yung organization ninyo ay sana mapalawak nyo pa, hindi lamang sa eleksyon, kundi para sa kaalaman. That is young Bangsamoro will have the social awareness to continue what we are all aspiring and fighting for. And that is why we should support Inday Sara for President in 2028. Why? Because she has been mayor. She knows what the Muslim and the Moro people aspire for. She has compassion for the poor. And certainly, because she's a lawyer, our president must be knowledgeable of the law and justice. Di po ba? Marami po kasi dyan gusto rin magpresidente. Hindi na ko naman po sinasabi na kami mga abogado lamang ang may alam. Pero mas may alam kami kaysa inyo. Iyak namin si Huwag Risa. naman masamain na sinasabi ni Senator Marcoleta na yan kasi problema kung walang legal background eh. Yan talaga ang problema na kung ayaw nyo po tanggapin yan, mag-aral na lang po kayo ng abogasiya. Yun lang. At mag-exam din po kayo kung hindi ba dudugo yung mga ilong at tenga nyo. At kung kayo ay abogado na, Ilang taon pwede yung na po labing kaming limang taon. sigaw-sigawan dyan. Huwag naman po ninyo kaming sigaw-sigawan dyan sa Senado, lalo na pag kami Muslim at gwapo. Wala kaming karapatan dyan magsigaw-sigaw sa amin dahil mas gwapo kami mga Muslim sa iyo. Doon ko naman nabilib ako kay Senator Robin Padilla na nagtimpi talaga siya. Alam mo, sabi ko, hindi ko binoto to, pero ngayon iboboto ko na to. Oo. Kasi tingnan mo naman yung ano niya, demeanor niya, ganun. He is very respectful. Ha? He's very respectful. He is very, what do you call this, cooperative. Ha? Hindi siya nangaaway.
Habang inaaway siya, nagtitimpi talaga siya. Oh. Kikita ko eh. Kung ako yun, sigaw-sigawan ako. Hindi. Matakot na yung palinga niya ka. Kaya po ako, believe po ako sa inyo. Sinasabi ng mga tao, lalo ng mga Ilonggo na nagagaw ng mga lupa nyo noon. Ito naman kasi gobyerno na ito eh. Hindi inayos yung Homestead Act eh. May ilaga. Hindi inayos yung enforcement ng Homestead eh. Kaya tuloy nagagawa na sa lupa, di ba? Siyempre, the Ilonggos were encouraged to go to from Iloilo to Mindanao to the land of promise, may homestead. Pagdating mo doon pala, doon na pala yung mga muro. Hindi na tinaway, di ba? That's why sa una, pag Ilonggo ka, daw hindi ka mga amigo sa muro. Pero sa lain na. Kaya Mindanao, mix-kla na mga tao. And all of us must cooperate, must support each other as fellow Filipinos. Because our country is in a crisis. Hindi ito masusod. Naawa nga ako ito kay Bibi Sara, magpipresidente siya, ganyan ang utang. 19 trillion. Every year, ang bayad 2 trillion. Tapos, ayaw pa ni BBM i-suspend ang VAT sa gasolina, ng gasol. At excise tax sa gasolina, diesel na gasol. Ayaw. Kasi, ang inaabol nila, yung target nila doon, sa pangulikta ng tax, para mapasok nila sa unprogrammed funds sa national budget, yun ang unprogrammed funds ang ginamit ng Ghost Flood Control Project. Pagkamitin nila naman yung unprogrammed doon na budget, na wala pang pera yun, kaya unprogrammed na, para doon na naman sa kanyang pagkakikitaan, kawatan, hindi si Bong. Bawal hindi. Numero 1, kawatan. Hindi lagi ko na magkatubang sa iya, kaya basi masumbagan ko sa. Kawatan numero 1. Daog yan pang amay niya sa panghawak. Ang unang hambal ni Governor Chavit Singson, talo mo pa ang tatay mo, boy! Alam mo niya si Ferdinand Marcos sa pagdanakaw eh. Siya 3 taon lang, inubos niya na tayo eh. May utang pa, 19 trillion. Saan mo kukunin yung mga eskwelahan? Saan mo kukunin yung mga ospital, health center, gamot? Saan mo kukunin yun? Kung lahat yun. Kailangan kasi by law, dapat babayad talaga ang Pilipinas ng 2 trillion a year. Yan ang inuutot nila sa atin sa VAT. Sa buong Asya, tayo pinakamataas ang VAT. Kaya ako, kung ako palarin ako ha, sa inyo papalangga, kung palarin ako, magsenador ako, kakason ka na ang VAT. Kaya. Sigurado kayo. Kaya ang VAT is an inequitable, unfair tax. Why? Because the poor pay VAT. Why don't they collect taxes from the rich? Why do they have to collect taxes from the poor? Bibili ka ng gatas sa supermarket, may VAT. Di ba? Bibili ka ng itlog, may VAT. Parking boy, may bag pa eh. Lahat may VAT. Tapos ngayon, gusto nila, Dani, yung small, medium business and enterprises, pati online, i-tax pa rin nila. Sino ba yung Secretary of Trade and Industry na yan na wala man yung dinaanan ng negosyo na panalo, ha? Dati. Nilalagay ni Bongbong ang mga cabinet secretary niya na ang alam lang ay para paligayahin siya. Oh! Talagang kakampi ni BBM ang microphone dito. Bagyan ng kabinete mo na ang focus nila ay para lumigaya, happy lang yung presidente nila, ay walang mangyayari sa atin. Tingnan niyo ang karakter ni Vice President Sara. Does she look like a woman that will demand that you will make her happy? No. She will demand that
officials will do their job competently and honestly. Does she look like a woman na into mo kung sa ilong ko pa? Ha? Wala ko mo sa into? Ano into? Toto. Bola. Does she look like a woman na into nyo? No. That's why they were wondering bakit si Rowena Guanzon in-appoint ni President Cory at 27 na mayor, anti-Marcos activist since I was 12 years old, my entire brothers and sisters, snap election, appointed mayor by President, appointed co-commissioner by Pinoy, appointed community commissioner by Pinoy. Bakit ngayon nagsara Duterte? Bakit? Bakit kaya? Nakita nyo naman, di ba? Sino kaya pa dapat na iboto natin? Di ba ang tunay na oposisyon? Pwede ba yung magtunay na oposisyon sila? Na sila mismo nakikinabang sila kay BBM? Nagpapa-appoint sila ng mga kapatid nila na mataas ang sweldo? Kumukuha rin sila ng mga insertion sa budget nila? Sila ba ang oposisyon? Ang tunay na oposisyon, si Sara Duterte. That is why I declared na kung tatakbo akong senador, bago. Isa na dyan ang tax system natin. Pangalawa lamang ang tax system na susuriin natin at reforma. Una sa lahat, ang anti-corruption. Pumasa tayo ng mga anti-racketeering na batas. Ilagay mo na kahit paano, lumusot siya dyan sa AMLA, lumusot siya dyan sa laundering, hindi siya lulusot sa racketeering law. Sa Amerika, mayroong RICO law, R-I-C-O, racketeering. Kaya hindi nakakalusot ang mga racketeer sa Amerika. Habulin kanila kahit sa ibang bansa mo nilagay ang pera. Kaya tayo po, ang hinihiling lang natin sa gobyerno natin ay wag nang nakawin yung pera natin dahil nagbabayad na tayo ng taxes, nagugutom na tayo. At ilagay naman po sa justisya, sa social justice at health social services ang tamang share ng ating taxes. Dahil doon lamang makakashare ng tama ang mga pobre. Because ang focus na direct ang mga pobre. That is why, alam ko, itong One Bangsamoro, hindi lamang ito organisasyon na base sa relihiyon o sa inyong bloodline, pagkamoro. Ito rin po ay organisasyon para isulong ang anti-poverty na kailangan ng ating mga kapatid na makaraos na po sila sa kahirapan. Inshallah, harinawa, si BP Sara na po ang makaka-lead sa atin sa 2028 at sana po pagpalain siya ng mahal na Diyos ngayong kaarawan niya at maging malusog siya sa pamilya niya ay maiwas sa disgrasya at sana po ay i-bless siya ng mahal na Panginoon. Maraming salamat po.